Magandang umaga sa inyo mga kababayan. Magandang tanghali at magandang gabi. Kung saan panig kayo ng mundo nandoon, mga OFW, hello! So, ang pinakabida dyan, taong bayan. Ang pinag-uusapan dito, kinabukasan ng bansa natin. Hindi nyo ba nararamdaman yung droga? Gumagapang na? Hindi nyo ba nararamdaman na may mga kidnapping na? Hindi nyo ba nararamdaman na grabe na yung nakawan? Taong bayan, huwag kayong umasa na sa armed forces ninyo. Wala kayo asahan sa armed forces ninyo. No? Ba't kayo aasa dyan sa armed forces at sa PNP? Wala, huwag na kayong umasa. Kasi parang umaasa ka sa isang bagay na hindi dadating. Mayayari kayo. Sa serbisyo, AFP, PNP, pag hindi nyo naintindihan yan, go ahead. Bahala kayo habang buhay. Hindi nyo naintindihan, go ahead. Doon kayo kumampi kay Marcos. Go ahead. Doon kayo kumampi kay Marcos. Kasi hindi kami natatakot tumayo sa katotohanan. Kami, 119 million Pilipino. Bawasan, iba sa inyo. Sige, 20 million sa inyo. May 100 million pa kami. Sige, kalahati inyo. 50 million kami. Okay lang. 50-50. Sige, fair fight. Ano gusto nyo? Civil war? Mga loko-loko. Kayong gobyerno, loko-loko. Gusto nyo umabot ay civil war? Ay, nako. Because kailan naging tama ang pagnanakaw? Kailan naging tama ang droga? Kailan naging tama yung katiwalian, yung abuso sa power? Na ang isang attorney na walang ginawang kasalanan, resource speaker, iko-contempt ng isang convicted. Putang inang yan. Sara Duterte sumikat. Tatayo yan. Hindi ko ba napabasa yun? Ang hihina ng kukote nyo. Hindi nyo ba nakikita? Tatayo yan. Kasi tignan niyo yung karakter. Tignan nyo. No? Pa-selfie-selfie yan. Tatahimik yan. Pero tignan nyo, tatrabaho naman yan para sa bayan ha. O, presidente. Putang ina. Kailan ka ba nakita na dumamay sa tao no, sa helicopter ka? Is that the best that you can do? Ha? Nakita na, nandun ka, sa gilid ng baha. Ayaw mo man lang lumusong. Ang natatakot kang basain yung sarili mo. Yung itlog mo mababasa. Hindi naman abot doon yung baha. Hanggang tuhod lang. Hindi nga hanggang ano lang hanggang ano lang ni yung baha. Tapos ayaw mo lumusong. Yung kabila ng mga tao, isa na lang tawid, nandoon ka na sa tao, yakapin mo. Putang ina ka. Anong klaseng leader ka? Samantalang ang isang Sara na nakita ng taong bayan, yun yung problema, nakikita ng taong bayan at naipaghahambing. Kasalanan ba ng taong bayan yun na paghambingin kayo? Isang presidente, isang vice president, hindi kasalanan. Kaya, ano to? Tapos sasabihin, tarantado tong si Sara. Sasabihin, magnanakaw tong si Sara. Gago! Tanga! Kasi, nakikita ng taong bayan, sino yung naninilbihan? Sino nandoon pagka may kalamidad? Si Sara! Oh, nasaan kayo? Wala, party is party time. Party. Oh, nanonood ang Formula 1. Oh, nasa ibang bansa. Kaya naggalit ang taong bayan eh. Hindi nyo ba naintindihan yun? Sino ba nag-advise dyan? Tanga na nga, wala pang advisor, tanga rin. Ay, naku, mangyari sa gobyerno natin. Tanga, tapos mahawa ang armed forces, magiging tanga rin. Isa virus, nakakahawa. Kumbaga na, pati PNP, nahawa na lahat, panay tanga. Pati doon sa Congress, saka nakakita. Yung Congress, ang paggagaling ng batas. Putang ina mga bobo sa batas. Nantokwa. Anong bansa ito? Anong bansa? Pilipinas. Kung hindi nyo naintindihan, at salita-salita pa kayo, AFP, PNP, huwag na kayong makialam. No? Huwag kayong magpapagamit para ang taong bayan ay supilin. Because magagalit ang taong bayan. And you will have a revolution. I'm warning you. I'm trying to protect you. Kasi hindi nyo nararamdaman ang pulso ng taong bayan. Problema ninyo. Masyado kayong nasarapan sa kinakain nyo. Nakalimutan nyo ng kumain ng asin at kanin, ng kamote, ng putang na, sabah na pinakuluan para lang o lucky me. Kayo panay sashimi. Yun yung problema nyo.
Nasarapan kayo sa posisyon ninyo, nasarapan kayo sa libre lahat, gasolina, opisina, aircon pa. Hindi naman kayo nagbabayad. Taong bayan ang pumapasan lahat yan. At kung kailan kayo kailangan ng taong bayan, nasaan kayo? Allowed corruption to thrive. You have allowed drugs in Malacanang. Hindi natatakot ang publiko. Tatayo ang publiko. Tatayo kami. Matapang kami. Patayin niyo ako, may papalit. No? Patayin niyo si Sara Duterte, may papalit. Imbestigahan niyo si Inday, pero yung lahat ng confidential fund, hindi niyo inimbestigahan. Presidential, confidential fund. Oh, Office of the President, Congress, yung confidential fund, AFP. Ba't niyo inimbestigahan mga yan? Ba't si Sara lang? Kaya kitang-kite. It's a political exercise. Tanggal ninyo yung pwede ninyong maging kalaban at yung pwedeng tumayo para gibain yung pagnanakaw nyo. Binibintang nyo sa kanya yung pagnanakaw ninyo. Na kunwari, lolokoy nyo yung taong bayan. Ay, naku, putay ng mga putangin na nyo. Lumang style na yan. Style bulok. Style bulok yan. At AFP-PNP, diyan kayo kumampi. Bakit sir itong Congress tsaka Senado? Buwan-buwan, walang resibo. Kiniklear. Di ba sir, magnanakaw yan? Di ba duly elected din itong Vice President? 32 million, pinakamaraming boto nga eh. 31 million ka lang, nabawasan na, nabudol mo na yung iba. Iba, inaamin OFW, mga kasama ko, nabudol kami, mga retired. Nabudol kami, putang inang yan. What we care about is, number one, we question the President na merong problema sa droga. We want a hair follicle drug test. We want it so badly. Wag na wag ninyong sasaktan ang taong bayan. Wag na wag ninyong sasaktan ang taong bayan. Ang unang tear gas na lumapag dyan sa EDSA, you are already declaring war against the Republic of the Philippines. You are declaring war against the people of the Philippines. And that will be bad. BBM, baby, pwede ka bang mag-hair follicle drug test? No? Pwede ba? Ay, siya nga pala. Pag hindi kayo nagpa-hair follicle drug test, mismong ibang bansa, yung US, ang magpapa-hair follicle sa'yo, yari ka, kakaya ka. Hindi na makakabangon ng Marcos. Hindi na. Kasi, ang Mindanao, kakalas na sa bansa natin. AFP, alam niyo yun? PNP, alam niyo yun? Ha? Kakalas na eh. Gusto nila, kung ayaw niyang putang inang Luzon na yan, kami na lang. Eh, puta ragis, delikado to ah. Delikado to. Bakit tayo mabot sa ganyan? Kasi nga, sobrang abuso. Sobrang abuso. Ayaw pumayag ng Mindanao na ubusin yung kaban ng bayan. Ganun kasimple. Pinaboy. Ba't nagkaroon tayo ng presidente na nagdodroga? Bakit nagkaroon tayo ng isang first lady na hindi naman natin hinalal na nagpapatakbo ng bansa? Bakit nagkaroon tayo ng isang speaker at mga congressmen, yung speaker muna, na nagpapatakbo ng Congress at ang laki ng impluensya, kung kaliwa kanan nagpapamigay ng kung ano-ano, kanyang pera ba yon? Na may mukha pa niyang putang inang yan, may mukha pa niya, tang inang yan, pera ng taong bayan. Na ang boto niya, 200, 300,000 lang, na ang pinipiga nila ay yung isang tao na ang tawag, Sara Duterte, na Vice President, 32 million ang boto. Putang inang yan. Anak ng to, ba't nagkaganito? Binaboy nyo. At bakit tayo may mga congressmen, may convicted pa? Nakaupo pa? Nasasalita pa? Putang yabang pa. At itong mga sangkap ng congressmen, akala mong ang gagaling, panay bopol. Wala namang alam. Ano? Ang yayabang. Pero mga 200,000 lang ang boto, 300,000 ang boto. Paano nangyari yon na itong mga putang inang to, tinatakot ang taong bayan? Kasi watak-watak kayo. Kasi hindi nyo alam. Hindi pwede yun. So what are the ideals na gusto natin? Gusto natin itigil to. Gusto natin, presidente ka, hindi ka pwede talaga na nagdodroga. Simple lang.
Patunayan mo na hindi ka nagdodroga. Once upon a time, wala ka kapangyarihan, binigyan ka namin kapangyarihan, tapos ngayon, putang ina ka, isnapin mo kami, tang ina mo. Hiningi mo yung atensyon namin eh. Tapos ngayon, bigay mo yung atensyon sa amin. Yung tatay, may problema. No? Durugista yung tatay. Yung nanay na lang ang patayuin. Na-flat tayo. Huwag nung kasimple. Madam President, Madam Inday, tayuan mo yung taong bayan. Tatayo kami. Tayuan mo. You find the courage to put your hand on the Bible and raise your right hand and be as the next President of the Republic. Tapusin natin to. Let's save this country from an impending civil war. Let's save this country from even you cannot stop it when it happens. You better stand up and stop everything. Laban natin matindi ha. Corrupt na politiko, no? Corrupt na politiko.